O anak, bukas na yung contest mo sa barangay. Galingan mo ah. Panigurado, mananalo na naman tong si Aliana. Mananalo na naman tong anak natin. Siyempre, magaling yung nagtuturo eh. Sino pa ba nagturo? Ako lang. Ano? Ikaw? Ako kaya? Ako ang nagturo dyan, no? Sige na nga, ikaw na nga. Papaano po kung hindi ako manalo bukas? Anak, bakit mo naman iniisip yan? Anak, manalo o matalo, ang mahalaga, nag-i-enjoy ka. Di ba yun naman yung mahalaga? Saka, galing-galing mo kaya. Malakas sa akin. Di ba, kapag mas nag-e-ensayo, panigurado na nanalo? Sige nga anak, parinig na ulit kami ni Papa mo. Tinig nga. Huwag damdamin ang kasawian. May bukas pa sa iyong buhay. Sisikat din ang iyong araw. Ang landas mo ay mag-iilaw. Sa daigdig ang buhay ay ganyan. Mayroong ligaya at lumbay. Maghintay at may nakaraang bukas. May bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may lalang.
4 na taon mo nang ginagawa to. Hanggang kailan mo ba to pagbabayaran? Hanggat nabubuhay ako, utang ko ito. Sa pamamagitan ng panatang ito, mababawasan yung kasalanang ginawa ko. Alam ko maintindihan mo ko. Mahal ko, naiintindihan kita. Pero, sa tuwing kaarawan na lang ni Aliana, wala ka eh. Hindi mo naman kailangan gawin to para lang sa isang pagkakamali. Wala namang nag-uutos sa'yo na gawin mo to. Sapat na siguro ang maraming taon na sinasaktan mo yung sarili mo para lang mapagbayaran niyang kasalanan na yan. Tama na! Susan, araw-araw kong pinagsisihan lahat ng nagawa kong kasalanan. Pero andito pa rin siya sa utak ko. Hindi pa rin mabura. Nagawa mo lang yun dahil kailangan. Dahil mahal mo ang anak mo. Dahil mahal mo si Aliana. Pero masama yung paraan na pili ko. Ni hindi natin nga alam kung ano nangyari nung tumakbo ako. Kasi duwag ako! Duwag ako! Araw-araw kong pinagdadasal at hinihingi ng tawad sa Diyos yun. Sa tingin mo ba gusto ko rin ang nangyari? Magulang din ako! Kaya naiintindihan kita, mahal. Kaya nga! Kaya ang ginagawa kong panata na ito. Humihingi ako ng tawad sa kasalanang nagawa ko. At maintindihan ako ni Aliana sa hinaharap. Sa tingin mo ba, magiging proud si Aliana kapag nalaman niya ang kanyang Alam kong hindi mo yun ginusto. At alam ko na kung may ibang paraan, ay hindi yun yung pipiliin mo. Armand, hanggang kailan? Hanggang kailan to? Kapag tumanda na si Aliana, hanggang sa hindi na kaya ng katawan mo? Kaya ng sinabi ko, hanggat nabubuhay pa ako, ipagdasal mo na lang ako. Aalis na ako. Hindi mo man lang ba hihintayin si Aliana? Kaarawan niya ngayon. At hindi ka man lang niya makikita. Malayo pa ang bundok na akitin ko. Ikaw nang bahala sa kanya. Ipagluto mo siya ng paborito niyang pagkain. Uuwi ako bukas. Sabay-sabay tayo magsisimba. Mahal, salamat. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo para sa amin ni Aliana. Good morning sa pinakamamahal kong anak. Gising na pala ang baby ko. Good morning po, Mama. Teka, parang may nakalimutan yata ako. Ano kaya yun? Parang may espesyal na pangyayari ngayon eh. Ano kaya yun ah? Hala, nakalimutan na ni Mama. Ano bang meron? Ay, ang bilis naman magtampo ng baby ko. Teka lang ah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, baby Aliana. Akala ko nakalimutan mo na, Mama eh. Salamat po. Bakit naman makakalimutan ko? Eh, alam mo namang sobrang special ka sa amin ni Papa mo. 'Di ba? Ikaw kaya yung pinakamalaking regalo sa amin ng Diyos.
Saka anak, mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ko din po kayo, Mama. Kayo po ni Papa. Asus, ang sweet-sweet naman ng anak ko. Kaya ikaw ang favorite kong anak eh. Ako lang naman ang anak mo, Mama eh. Ay, oo nga no. Pero, ikaw pa rin ang pinaka-love na love ko sa lahat-lahat ng tao sa mundo. Anong winish mo, anak? Wish ko po, Mama, kasama natin si Papa ngayon na hindi po siya aalis ngayon. Alam mo naman si Papa mo, paragi siyang may panata kapag sumasapit ang birthday mo. Para lagi kang malusog. Para lagi kang malakas. Para lagi tayong buong pamilya. Ganun ka kamahal ni Papa mo. Best Papa nga, di ba? Opo, siya po ang best Papa sa buong mundo. Pero bakit niya po sinasakto yung birthday ko? Bakit po tinapat niya po yung panata niya ng mismong birthday ko po? Di ba po dapat sama-sama tayo kapag birthday ng bawat isa sa atin? Anak, alam kong maiintindihan mo din to sa tamang panahon. Masyado ka pang bata eh. Sa kapag sinabi ko sa'yo, alam kong hindi mo rin magigets. Pero alam mo, kapag laki mo, ikikwento ko sa'yo lahat. Lahat. Alam ko na. Para hindi ka malungkot, anak. Paglulutuan na lang kita ng paborito mong sardinas na may miswa. Gusto mo yun, di ba? Tapos, bibili tayo ng lumpiang Shanghai doon kila Ate Telly mo. 10 nun. Tapos, kapag dating ni Papa Arman mo, pupunta tayo ng simbahan. Magsisimba tayo sama-sama. Tapos, bibilihan kita ng lobo. Gusto mo ba yon? Mama, kapag po umuwi si Papa dito bukas, marami na naman siyang sugat sa likod. Hindi po ba siya nagsasawang masaktan? Kung naiintindihin si Papa Arman mo. Basta Aliana, anak ko, enjoyin mo tong araw na to ha. Asus, ang laki-laki na ng baby ko. Alam mo, Teddy, iniisip ko nga bakit kaya kailangan umalis ni Papa Arman tuwing birthday ko? Sabi ni Mama, kailangan na daw magpanata. Bakit? Di ba kapag ganun, ibig sabihin may pinagbabayarang kasalanan? Napakabait ni Papa. Love na love niya nga kami ni Mama Lagi rin kaming kusimba. Hindi ko rin maintindihan. Pero buti ikaw, Teddy, no? Hindi ka umalis kahit kailan sa tabi ko. I love you. Ikaw, si Mama Susan, at si Papa Arman. Kayong tatlo. Love na love ko kayo. Happy birthday, Aliana! Sino po kayo? My favorite cutie girl na lagi kong binabantayan. Bakit mag-isa ka dito? Naglalaro lang po ako dito sa labas. Bawal po ba mag-isa? Pwede naman. Sino po ba kayo? Huwag niyo pong sabihin kidnapper kayo. Wala naman po kami perang pang ransom. Ikaw talagang bata ka. Ako, si Seraphine. Ang guardian angel mo. Guardian angel? Meron po ba nun? Tsaka, di naman po kayo mukhang guardian angel Medyo matabil yung dila mong bata ka no? Kaya, favorite kita Pero, maniwala ka man sa hindi, ako yung guardian angel mo. Bakit naman po kayo nagpakita sa akin? Ay nako, ikaw talagang bata ka. Alam mo, lahat ng tao, tuwing sasapit ang ikapitong kaarawan nila, nakikita nila yung mga guardian angel nila. Binibigyan kasi sila ng mga 3 wishes. Tapos, kapag tapos na mag-wish ang bawat tao,
nakakalimutan nila na nakita nila yung guardian angel nila. Ito na ang pagkakataon mo. Bibigyan kita ng 3 wishes. 3 kahilingan. Gusto mo ba ng toys, masarap na pagkain, maraming laruan? Sabihin mo lang at tutuparin ko yan. Basta, ipangako mo sa akin na magiging mabait kang bata hanggang sa lumaki ka. Parang genie po. Yun po kasi ang napapanood ko sa TV eh. Nope, angel ako. We, parang di naman po. Joke lang po. Ang cute nyo nga po eh. Ikaw naman, makakit ka naman talaga. Alam mo, nagpapakita lang ako sa mga mabubuting batang katulad mo. E di, madami na po kayo nabigyan ng wishes? Huwag ka na maraming tanong. Alam mo, mausisa ka talagang bata eh, no? Ano bang wish mo? Kaso, napansin ko, hindi ka naman materialistic na bata eh. Pinalaki ka kasi na maayos ng mga magulang mo eh. Oy, Ariana! Sinong kausap mo dyan? Eto po guardian angel ko daw po. Wala ka namang kausap eh. Niloloko mo na naman ako. Siya nga pala. Happy birthday, Ariana! Sana lumaki ka pa rin mabuting bata. Kamusta mo na lang ako kay Mama Susan mo, ha? Sige po, maraming salamat po. O di ba? Tangi ikaw lang nakakita sa akin. Kasi nga, guardian angel mo ko. Walang ibang nakakita sa akin. At pagkatapos kong ibigay ang kahilingan mo, Aliana, makakalimutan mo na ako. Hindi mo na ako makikita ulit. Ganun po? Oo, ganun na ganun. Kaya pag-isipan mo mabuti yung hihiling mo. Kasi hanggang ngayon ka lang pwedeng humiling. Kapag natapos na ang birthday mo, wala ka ng pagkakataon na mag-wish. Teka, ano ba naiisip mong hiling? Sa tuwing sasapit po ang aking kaarawan, lagi pong umaalis si Papa Arman. Sabi po ni Mama, kaya daw po umaalis si Papa kapag birthday ko, namamanata daw po. Tinatanong ko naman po kung anong panata, pero hindi po sinasabi ni Mama. Para po sa aking unang kahilingan, gusto ko pong malaman at makita kung anong ginagawa ni Papa kapag umaalis siya kapag birthday ko. At gusto ko pong makita kung bakit umuwi siya na maraming sugat sa likod. Sure ka na ba dyan sa wish mo? Kung ibang bata yan, hihiling sila ng maraming laruan, maraming candy, o kaya mga Barbie para madagdagan na yung nag-iisang toy mo. Ayaw mo ba nun? O sige, dahil mabait kang bata, ang iyong kahilingan ay aking tutuparin. Sige, ipikit mo ang iyong mga mata at dadalhin kita kung nasaan ang iyong papa. Aliana, ang nakikita mo ngayon ay ang ginagawa ni Papa Arman mo kapag umaalis siya. Tuwing sasapit ang karawan mo, pupunta siya sa bundok. Bundok po? Bakit po siya nandito sa bundok? Hindi ko po maintindihan. Ano pong ginagawa niya dito sa bundok? Nagpipinitensya. Sa ganitong paraan sinasabi ng Papa Arman mo na mapagbabayaran niya ang kanyang mga kasalanan. Ano pong kasalanan? Bakit po siya may kasalanan? Bakit po kailangan niyang saktan ang kanyang sarili? Maiintindihan mo rin ito sa takdang panahon. Sa ngayon, isipin mo na lang na kailangan gawin ito ni Papa Arman mo para sa ikipapanatag ng loob niya. Para din sa iyo ito. Diyos ko. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa mga kasalanang nagawa ko. Habang buhay ko pagsasihan ng mapagkakamali. Nagawa ko, Diyos ko. Uy, ang lalim pa rin ang iniisip mo, Aliana. Share mo naman yan. Hindi ko po maintindihan. Totoo po ba yung ipinakita niyo sa akin? Bakit kailangan pong gawin yun ni Papa? Alam mo, may mga nangyayari na hindi natin naiintindihan. Sabi ng papa mo, meron siyang pinagbabayarang kasalanan. Kaya, yun naisip niyang paraan para makabawi. Para sa ikapapanatag ng loob niya. Alam mo, Aliana, masyado ka pang bata. Marami ka pang dapat pagdaanan. Marami ka pang dapat matutunan.
Sabi ko nga sa'yo, may mga bagay tayo na hindi naiintindihan sa ngayon. Pero malay mo, balang araw. Meron na po akong ikalawang kahilingan, Angel Seraphim. Oh, sige. Anong gusto mo? Maraming laruan, maraming Barbie, para madagdagan natin yan. Ano? Sige, sabi mo, ilan gusto mo? Bibigay ko. Ayaw ko po ng material na bagay. Oh, ano pa lang gusto mo? Ice cream? Candy? Ano? Cake? Pagkain? Angel Seraphim, gusto ko po malaman kung anong kasalanan ang pinagbabayaran ni Papa. Kung bakit po namamanata siya tuwing sasapit ang birthday ko. Ay naku, iba na lang hilingin mo, Aliana. Alam mo, mas bagay sa'yo mga damit, sapatos, yung mga makukulay. Di ba gusto mo nun? Gusto ko po malaman kung bakit namamanata si Papa. Alam ko pong hindi simpleng kasalanan na nagawa niya. 4 na taon na po siya umaakyat ng bundok tuwing birthday ko. Gusto ko po malaman kung bakit. Sige na po, yun po yung pangalawang wish ko. Sigurado ka ba dyan, Aliana? Sure na po ako. Handa ka ba sa mga makikita mong bagay? Ako yung kinakabahan sa'yo eh. Mali pa ata itong nagpakita ako sa'yo eh. Hindi po, sure na po talaga ako. Basta mangako ka, natatatagan mo yung puso mo. Na tatanggapin mo kung ano may makikita mo. Mangako ka. Pangako po. At dahil mabait kang bata, ang iyong hiling ay aking tutuparin. Ipikit mo ang iyong mga mata at dadalhin kita sa panahon at ipapakita ko kung ano nangyari noon. Anak ko, magmagaling ka naman na. Hindi ko kaya nakikita kang ganyan eh. Kanina ka ba inaapoy ng lagnat? Sige na anak, magpagaling ka na. Magpagaling ka na anak ha, gagaling na yan. Mawawala na yung sakit ng baby namin na yan. Naging sakitin ka sa panahon na ito. Biruin mo, 3 taon ng kaarawan mo ngayon pero inaapoy ka ng lagnat. Pabalik-balik ka sa ospital, Aliana. Wala nang tumatanggap na pagamutan sa'yo dahil wala naman kayong pera. Doon ka lang malas kasi sa Pilipinas ka pinanganak. Puno kasi ng korupsyon ng bansang to. Mas inuuna pa ang pagiging gahaman ng mga nasa kapangyarihan kaysa to pa rin ang pinangako nilang magpapagaan ng buhay ng mahihirap. Pero ibang usapan na yon. May intindihan mo din yan kapag lumaki ka na. Tignan mo ang sarili mo. Nakahiga ka sa kama. Unti-unting nangihina. Hindi na alam ng mga magulang mo kung anong gagawin sa'yo. Tulirong-tuliro na si Mama Susan at papaaralan mo. Diyos ko po na makapangyarihan sa lahat. Huwag niyo po kaming pamabayaan. Huwag niyo pong pamabayaan ang anak ko. Siya po ang buhay ko. Siya lang po ang tangi naming kayamanan. Huwag niyo po kaming pababayaan. Panginoon ko, pagalingin niyo po yung anak ko. Gabayan niyo po kami. Maawa po kayo sa amin.
Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Anong nangyayari sa'yo? Saan ka ba galing? At kanino tong bag na hawak mo? Kanino to? Saan galing to? Hindi ko naman intensyon lahat. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Arman, ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan eh. Maghulos dili ka nga. Anong nagawa mo? Hindi ko naman gusto yung nangyari. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Susan! Ang naisip ko lang naman kunin yung bag. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Susan. Ayoko lang pagbastas. Nakunti-kunti namamatay yung anak ko, Susan. Hindi ko intensyon ng lahat. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya, Susan. Hindi kita maintindihan eh. Ano bang nangyari? Ano bang nagawa mo? Ha? Ano bang nangyari sa'yo, Arman? Nakamatay ako! Nakamatay ako! Bahala na. Para sa ito, anak. Magnanakaw! Hindi ko alam kung buhay o patay yung matandang ninakawan ko. Hindi ko alam nangyari sa kanya pagkatapos ko tumakbo. Hindi naman pwedeng bumalik ako sa kanya, Susan. Baka ako naman yung patayin ng ibang tao. Susan, ginawa ko naman lahat. Gumawa naman ako ng paraan, Susan. Pero wala. Ayaw ko naman pagmasdan na lang yung anak natin na unti-unti namamatay. Susan. Wala akong magawa. Napaka makasalanan kong tao, Susan. Mamamatay tao ako. Susan. Mamamatay tao ako, Susan. Susan. Wala akong Naiintindihan kita, mahal. Naiintindihan kita. Susan, mamamatay tao ako. Susan. Nagawa mo lang yon dahil kailangan. Dahil mahal mo si Aliana. Dahil mahal mo ang anak mo. Hindi. Napaka makasalanan kong tao, Susan. Kailangan kong pagbayaran to. Hindi naman natin alam kung anong nangyari sa Ali. Malay mo, nabuhay naman siya. Malay mo, mayaman naman siya. Hindi tulad natin na walang-wala. Arman, tama na! Tama na! Habang buhay kong dadali nagpababayaran to. Pagbabayaran ko to. Penitensya. Kailangan ko magpenitensya. Kasalanan sa Diyos ang nagawa ko. Kasalanan ko to, Susan. Kasalanan ko to. Arman! Arman, si Aliana! Anak, nandito na si Papa. Anak ko. Isugod na natin siya sa ospital. Aliana, anak ko. Anak. Oh, anong nasa isip mo, Aliana? Diba? Sabi ko sa'yo, dapat matibay yung puso mo. Dahil po pala sa akin, kaya sa tuwing birthday ko, sinasaktan ni Papa ang sarili niya. Ako po pala ang rason kaya siya nagtatumipensya. Isipin niyo po, taon-taon niya pong ginagawa yun. Hindi porket ginawa ng papa mo yun sa nakaraan, ibig sabihin, masamang tao na siya. Lahat ng bagay, may dahilan. Yun yung naisip na paraan ng papa mo para mapagbayaran yung mga
Sa tingin niyang kasalanan, malaking kasalanan na nakatanim sa puso niya. Ginawa ng papa mo yun kasi mahal ka niya. Kaya huwag mo isipin na kasalanan yun, Aliana. Wala kang kasalanan. Wala kang dapat ipagbahala. Pero po, Lahat ng magulang, gagawin ng lahat para lang sa kanilang mga anak. Hindi papayag ang isang magulang na makitang nasasaktan o nahihirapan ng anak nila. Kabiyak ka ng buhay ng papa mo. Kaya nagawa niya yun para sa'yo. Halos, hindi lang naman si papa mo yung kayang gumawa nun eh. Halos lahat ng magulang kayang gawin yun. Maswerte ka kasi mahal na mahal ka ni papa mo. ayaw ko po sa nakikita nahihirapan. Ilang taon pa po gagawin niyo ni Papa? Habang buhay niya po yung dadalhin. Lagi mong tatandaan na mahal ka ni Papa Arman at ni Mama Susan mo. At hindi sila nabigo na kasi lumaki kang mabait at mabuting tao. Yun ang lagi mong isipin. Oh, ano naisip mo, Aliana? May huling kailangan na po ako. Sige, ano yung huling kahilingan mo? Kaso, 3 po eh. 3? Grabe ka naman, hindi pwede lumampas ng 3. At dadaan mo ko sa drama mo eh. Sige na po, sige na po. Sige na nga, hindi talaga kita matiis bata ka eh. Pero last 3 wishes na yan ha. Tsaka dapat, madali lang. Opo, maraming salamat po, Angel. Oh, ano yung last 3 wishes mo? Gusto ko pong panatilihin ang pagmamahal ko kay Mama at Papa habang buhay. Nang hindi po nila malilimutan na mahal ko po sila kahit na tumanda po sila. Ano ka ba? Given na yun. Kahit hindi mo na hilingin yun, alam naman na nila yun. So, ano pa yung last 2 wishes mo? Gusto ko po ng baby brother. Ay, bongga, sige. Tutuparin natin yan. Di bale, bubulungan ko ang mama at papa mo para magka-baby brother ka kaagad. At panghuli po, gusto ko pong wag na lang po gawin ni Papa yung ginawa niya ng birthday ko. Wag na lang po siya magnakaw. Wag na lang po siya maggawa ng masama para sa akin. Ha? So, hinihiling mo na wag na lang magnakaw si papa mo para sa'yo? Opo, para hindi na po niya saktan yung sarili niya. Gaya ng ginagawa niya po sa tuwing sasapit po ang birthday ko. Pero Aliana, maaaring mabago ang buhay mo. At ang tadhana, maaaring mabago ang lahat kung pagbibigyan kita dyan sa kahilingan mo, kung tutuparin ko yung kahilingan mo. Okay na po yun sa akin. Okay na po. Ayoko po kasi nakikitang nasasaktan at nahihirapan si Mama at Papa. Hindi ganun kadali ang lahat. Pero alam ko kung ano yung dinadala mo, Aliana. Napakaswerte nga ng mga magulang mo kasi napakabuti mong bata. Lagi mong tatandaan na mahal ka ni Papa Arman at ni Mama Susan mo. Higit pa sa pagmamahal mo sa kanila. At dadalhin nila yun kahit saan ka man mapunta. Tulungan niyo po kami! Tulungan niyo po ang anak ko! Nurse, tulungan niyo kami. Parang awa niyo na po. Kinukumbulsyon na po tong anak ko pero parang wala lang kayong nakikita. Tulungan niyo na kami. Ano? Dahil wala kaming pera? Pabayaan niyo na lang kami? Parang awa niyo na po. Maawa na kayo sa amin. Arman! Arman! Si Aliana! Aliana! Anak ko! Anak ko! Anak ko! Lumaban ka! Lumaban ka! Arman! Mahal ko! Dalian mo na dyan para sabay na nating kantahan si Aliana. Mahal, saglit lang. Ito na, papunta na dyan.
Okay na ba yan? Na, hawakan mo yung cake. Sige, ano na. Tara na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, baby Aliana. Maligayang kaarawan dyan sa langit, anak. Mahal na mahal ka namin. Huwag mo kaming pababayaan, ha? Gusto ko pong panatilihin ang pagmamahal ko kay Mama at Papa habang buhay. Nang hindi ko nila malilimutan na mahal ko po sila kahit na tumanda ko sila. Gusto ko po ng baby brother. At panghuli po, gusto ko pong wag na lang po gawin ni Papa yung ginawa niya ng birthday ko. Wag na lang po siya magnakaw. Wag na lang po siya maggawa ng masama para sa akin. Sige na po, ate. Maawa na po kayo sa akin. Kapag nagkapera naman po ako, dadalhin ko kaagad dito eh. Kailangan lang po talaga ng kapatid ko yan. Ate, sige na po. Ate, maraming salamat po talaga. Napakalaki tulong po nito. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi. Salamat po, ate, ha. Ate, pasensya na. Bibili sana ako ng gatas ko, pero wala na akong pera eh. Naiintindihan ko ho kasi siya. Mahirap ho yung sitwasyon na walang-wala kang malalapitan. Hayaan niyo, tatatak yun sa puso niya. Balang araw, siya naman yung tutulong sa nangangailangan. Sana, sa susunod, lahat ng tao ganon. Kahit hindi ko siya kilala, ang tawag doon, pagmamahal.